Mula pa kahapon ay nag-overflow na rin ang Upper Wawa Dam sa Rodriguez Rizal. Nakaapekto yan sa pagbaha sa Cainta at mga karating lugar. Ang update yan sa report ni Audrey Goriseta ng PTV. Audrey? Naomi, sinuong ng ilang commuter ang baha sa Cainta, Rizal kagabi, kasunod ng walang humpay na ulang dulot ng habagat. Nag-spill over na kasi yung tubig sa Wawa Dam kahapon kaya tumaas ang tubig sa floodway na siya nakakaapekto sa pagbaha sa Cainta, Rizal at mga karating na lugar. Nagdulot ng mabigat na trapiko sa kahabaan ng Felix Avenue o Nelda Avenue sa Cainta ang mga mabababang sasakyan na hindi makadaan o hindi makausad sa binahang parte ng kalsada. May ilang kababayan tayong na-stranded sa labas ng mga village dahil wala nang makapasok ng mga sasakyan, dulot ng hanggang bewang na taas ng baha kagabi. Agad naman nag-deploy ang lokal na pamahalaan ng Cainta ng tulong sa mga apektadong residente at commuters. Ayon kay Cainta Mayor Keith Nieto, kahapon pa lamang ay nakapag-deploy na sila ng 5 units ng 6-wheeler trucks at 2 units ng 12-wheeler trucks na siyang ginagamit ngayon sa pag-rescue at paghatid ng mga stranded. Kabilang sa mga hinatid ang ilang residente na naninirahan sa Karangalan Village, Green Park, Kasigulan, Village East, Bayanihan at yung mga bumabaybay sa kahabaan ng Imelda Avenue maging sa Ortigas at Marcos Highway. Babala naman ni Mayor Nieto mag-ingat sa baha at lumigas na kung kinakailangan dahil sa tuwing umaapaw ang Wawa Dam, kagaya kahapon, ay siguradong makakaapekto ang tubig nito sa mga mabababang lugar. Paliwanag ng alkalde, sakaling maabot na yung ng water reservoir, yung maximum safe level nito, at magpakawala ito ng tubig, didiretso ito sa Marikina River at makakaapekto sa tinatawag na backflow kapag binuksan na ang floodgate sa Manggahan, Pasig City. Kapag nangyari yun, hindi makakalabas ang tubig sa nagaling sa outfall sa San Francisco at Bully Creek at tataas ang tubig sa karamihan ng barangay sa Cainta. Simula pa kahapon ay ginamit na rin yung mga booster pump upang maitulak ang tubig baha palabas ng Cainta patungo sa may floodway area. Nakiusap naman si Mayor Nieto sa mga may-ari ng sasakyan na nagpark sa kahabaan ng Imelda Avenue na huwag harangan yung mga daanan papasok ng mga village upang makadaan yung mga rescue trucks at emergency response kung kinakailangan. Bukas pa rin yung mga evacuation centers sa floodway area, pasilidad ng Kabisig at sa Balay Community sa Imelda Avenue. Naomi, overnight o 24/7 yung operasyon ngayon ng lokal na pamahalaan ng Cainta upang umalalay sa mga residente. Bagamat tumigil na yung malakas na pag-ulan dito, patuloy pa rin makulimlim ang lalawigan ng Rizal at nakakaranas ng manakanakang pag-ulan. At yan muna ang latest mula dito sa Cainta. Audrey Goriseta, nag-uulat para sa bayan. Balik sa iyo, Naomi. Audrey, meron pa rin bang baha dyan sa Cainta ngayong araw na ito? Oo, Naomi, nag-drive ako kanina at sinubukan kong lumabas ng village pero talagang mataas pa din ang tubig baha. Kaya bumalik na lang ako, no? Naomi, dito sa Vista Verde, merong 24 hours na CCTV monitoring sa mga lugar at kalsadang baha. At nakapost din ito sa social media para ma-monitor anytime ng mga kababayan natin. Pero batay naman sa impormasyon mula mismo kay Mayor Keith Nieto, as of 11:35 kaninang umaga, wala nang baha sa Ortigas Avenue. Sa may Imelda o Felix Avenue naman ay passable na sa lahat ng uri ng sasakyan, ngunit may gutter deep na tubig baha sa tapat ng CBS at Kasigulan Village. Ganun na din sa Village East na slightly elevated pero manageable yung baha. Wala na din pong baha sa may ROTC Hunters. Sitio B, gutter deep pa rin yung baha at hindi passable sa Ricarte side. Sa East Bank Road, clear na po yung baha dyan, gayon na rin sa may West Bank Road at Valley Golf. Sa Ricarte, passable pero may gutter deep na baha. Wala na din pong baha sa A. Bonifacio Avenue at Maric Drive. Sa mga kababayan po natin kinukonsiderang tumira o bumili ng property dito sa area ng Cainta, siguro po mas mabuting alamin kung gaano kataas yung madalas bahain sa location na titirahan niya dito. No? Naomi, ang Cainta kasi ay mababang lugar na napapaligiran ng mga boundary ng Taytay, Pasig City, Marikina City at maging ng Antipolo City. Itinuturing na catch basin ang Cainta dahil dito bumabagsak ang tubig ulan na nagmumula sa mga matataas na lugar gaya ng Antipolo. Naomi? Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Audrey Goriseta ng PTV.